Hello kakabsat, ito na yung second part ng ating video. Sa mga nagsisimula dyan o nangangarap maging baker katulad namin, panoorin nyo ito kasi ipapakita namin kung paano kami mag-frosting ng cake na ganito kataas. Hindi ko nga pala na-videohan yung asawa ko kung paano niya nilagyan ng dowel itong cake. Maybe sa next video na lang ituturo ko kung paano maglagay ng dowel para hindi bumagsak or mapitpit yung cake sa ibaba. Dalawa nga pala kami na nag-frosting nito kasi hindi pa ako masyadong makagalaw-galaw dahil sa aking operasyon. May kataasan itong cake na ito kaya yung kasama ko na pandak yung kasama ko na kulang sa tangkad ay pumatong pa talaga sa upuan. So ayan na guys, inumpisahan na niyang maglagay ng icing, nagsimula siya sa pinakataas na bahagi ng cake. Sa mga nagtatanong kung bakit sa itaas nagsimula, kanya-kanyang teknik kasi yan kung saan mas madali sa'yo, kung saan mas comfortable ka, doon mo umpisahan. Kung napapanood mo yung video na ito, baka sabihin mo ganun lang pala or parang ang daling gawin. Pero wag ka, dumaan ka muna sa butas ng karayom bago mo ito magawa ng maayos. Itong kasama ko pala matagal din bago niya ma-perfect yung frosting part ng cake. Lalo na pag nanonood ako sa ginagawa niya, nanginginig na ang mga kamay sa takot. Napakasungit ko kasing magturo at pinapagalitan ko kaagad kung mali yung ginawa niya. Kung mapapansin nyo sa video, dahan-dahan lang sa pagpapaikot ng cake at paulit-ulit ito. Nakakangalay din sa braso. Kaya tignan nyo naman ang mga braso namin ang lalaki at isama mo pa ang mga paa na nakatayo halos hanggang matapos yung cake na ginagawa namin. So sa pagpo-frosting ng cake, yung kamay mo hindi dapat pasmado, tsaka kontrolado mo ang bigat at dapat relax lang din para magawa mo ito ng maayos. Sa pagpapakinis naman, hindi lang isa ang gamit namin, kundi 3. May spatula, scraper at may bread knife pa. Sabi ko nga kung saan ka masaya, doon ka. Kung hindi ka na masaya sa kanya, humanap ka ng iba. Charot! Okay, hindi ko nga pala pinas-forward sa part na ito para makita nyo talaga sa actual kung paano namin pakinisin yung pinakamataas na bahagi ng cake. Inuumpisahan ng kasama ko at ako naman sa pinaka-last touch. Ganon ang ginawa naming teamwork para matapos namin yung cake nang hindi ako masyadong napapagod. Kaya sa mga nagtataka dyan at nagtatanong kung bakit may kamahalan yung cake na ganito, ito kasi yun. Bukod sa ingredients, ang nagpapamahal talaga dito is yung effort namin at oras na ginugugol para magawa ito. Yung skills na di lang basta-basta nagkakaroon or meron kami, kundi meron ito dahil nag-invest din po kami ng proper training and workshop. In short, gumastos din po kami kakabsat. At sa mga palaging nagpaparush ng cake dyan, lalo na sa mga customize, hindi ito magic kaya lagi niyong tandaan na kung magpapakustomize kayo, dapat 3 days before the event or 1 week before. Sa part pala na ito, ako na yung nagpapakinis at tignan nyo naman, dahan-dahan at ingat na ingat ako sa paghawak ng scraper at spatula. Sa part din ng pagpapakinis ng cake, ayaw ko yung maingay na environment. Hindi ako makapag-concentrate. So ayan, malapit nang matapos yung pinakataas na bahagi ng cake. So kung ano yung ginawa namin sa pinakataas na bahagi ng cake, ganun din yung gagawin natin sa second and third layer ng cake. Pinas-forward ko na lang yung video para makita nyo kasi masyado nang mahaba yung video kung di ko ito ipapas-forward. Basta sa akin lang, kung pangarap mo maging baker, dapat may tiyaga at sipag ka. At higit sa lahat, mahalin mo at enjoy mo kung ano yung trabaho mo or kung ano yung ginagawa mo. Hanggang sa susunod na video, salamat sa panunood.